Isang napakalaking problema ang kakaharapin nga nitong Sukilin matapos nga ang nangyari at ang pagkamatay nga nitong si Jessica. Hindi siya mapakali at talaga namang iniisip niya ang mga nangyayari. Iniisip niya na kung hindi sila nag-away nga nitong si Jessica, maaring hindi nagkaganoon at maaring buhay pa nga itong si Jessica hanggang ngayon. Sa madaling salita ay sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Jessica. Kaya naman hindi maiuwasang magsalita ng hindi magandang salita ni Andrea. Maging itong si Jeffrey, sinabi ng mga kapatid niya na naiinis siya tuwing nakikita nila si Hazel. Naisip nila na sana ay si Hazel na lamang ang nawala, hindi ang kanilang kapatid na si Jessica. Kawawa naman si Jessica. Alam nila kasi kung gaano kasama ang pag-uugali nga nitong si Hazel at natitiyak din nila na hindi titigil si Hazel hanggat hindi makakita ng ebidensya dahil talagang ipipilit niyang may kasalanan itong si Colleen kahit ang totoo ay wala naman talaga at aksidente lang ang mga nangyayari. Kaya naman si Jeffrey ay gumawa na ng paraan at tulong ng kaibigan. Humanap sila ng mga ebidensyang magpapatunay na wala talaga siyang kasalanan. Alam nila kasi matindi ang pagdadaraanan nga nitong si Colleen at hindi siya tanda ng si Hazel. Kaya naman ang magkapatid na nga ang tumulong sa mga ito. Ayaw nilang makulong ang kanilang kapatid. Mabuti na lamang at nakahanap din sila ng mga ebidensyang magpapatunay na wala talagang kasalanan itong si Colleen. Sa kabilang banda, dahil sa mga nangyayari ay pinagbawalan nga ng buruhang si Hazel ang pamilya Cruz. Naisip ni Hazel na hindi sila makakalapit sa naturang burol. Kaya naman malungkot ang mga ito dahil sa huling sandali nga nito si Jessica ay hindi na nila ito makakasama sapagkat naroon ang kanyang nanay na pilit na sinisisi nga itong si Colleen sa mga nangyayari. Naiyak na lamang itong si Colleen. Gustong gusto niya makita itong si Jessica sa huling pagkakataon. Gusto niya rin makausap sana at masabi ang kanyang nararamdaman dahil noon hindi sila nagkaayos dahil hindi siya pinakinggan nga nitong si Jessica. Nagkagulo sila masyado at naisip din niya kung hindi sana niya binitawan ito, maaring hindi na disgrasya itong si Jessica. Ngunit mapilit si Jessica at ayaw nga siyang pakinggan. Hindi na nga makalapit itong si Colleen maging ang kanyang ina at itong si Manuel dahil tuwing pupunta nga sila sa lamay ay magkakaroon lamang ng kaguluhan. Imbis na bigyan ng kapayapaan itong si Jessica ay lalong gulo pa rin ang dala ng mga ito dahil itong si Hazel ay talaga namang halos lalamunin sila ng buhay imbis na welcome sa naturang burol. Kaya naman sila na nga ang umiwas para na rin sa pagre-respeto sa naturang lamay nga nitong si Jessica. Samantala itong si Hazel ay kinausap ang kanyang abogado at niraltok naman siya ng kanyang abogado na hindi madali ang kanyang pinagbibintang dito kay Colleen. Kailangan niya ng sapat na ebidensya at sulit na ebidensya na magtuturo na talagang guilty si Colleen sa lahat ng mga nangyayari. Kahit na nagkaaway sila at kahit may naisip pa niya na may motibo ay hindi pa rin ito sapat. Kailangan pa rin na mayroong witness na makapagtuturo at makapagsasabi na talagang ginawa ni Colleen ang pangyayaring iyon. Kaya yun ang naging dahilan ng pagkamatay ni Jessica. Napabuntong hininga na lamang itong si Hazel matapos marinig ang sinabi ng kanyang abogado. Ngunit buo ang kanyang desisyon. Gagawa siya ng anumang paraan para lamang maituturo ang kasalanan dito kay Colleen dahil ganun na lamang kalaki ang galit niya sa pamilya nga nitong si Manuel. Kaya naman nakahanap siya ng pagkakataon para makapaghiganti sa mga ito dahil naisip niya na wala na sa kanya si Manuel kaya hindi siya makakapayag na maging ang kanyang at ang pagkamatay nga ni Jessica ay walang mananagot. Samantala, dineretso naman siya ng kanyang abogado. Sinabi nito na instead na ipokus ang kanyang atensyon dito kay Colleen, maaaring bigyan din niya ng pansin ang driver na nakasagasa dito nga kay Jessica dahil hanggang ngayon nanatili itong buhay at malaya